Good morning! Welcome to my channel. Today is March 10, 8:30 a.m. dito sa Toronto, Canada. So, andito ako sa trabaho ko ngayon. So, itutur ko kayo ngayon dito sa mga amenity sa Ivy Condos Condominium. At sasamahan ko na rin ng pag-check. At everyday naman ay ginagawa ko ito. So, update ko kayo. Bye-bye. So, dito ako ngayon sa dining room. Yan. So, ang dining room is pwede kang mag-book dito. Ang occupant load lang ng dining room is 26 person. Yan. So, kung gusto mo ng mga party, birthday, pwede kang mag-book dito. So yan, kompleto naman siya. Meron siyang refrigerator, meron siyang microwave, yan, may mga dining table set. So yan. So dito naman, extension ng dining room. Yan, meron tayong sofa dito. Habang nagpa-party kayo, pwede kayo umupo at nanonood ng TV. So yan, so aside from sa kabila, meron ding small kitchen din dito. So, yan. So, malawag siya. Yan. So, i-tour ko naman kayo dito sa may barbecue entrance. Oo, ngayon sa outdoor terrace barbecue. So, yan. Yan, nandito tayo ngayon sa loob ng barbecue outdoor terrace. So, kasi dito sa condominium is, kung gusto mong mag-barbecue, pasok ko lang dito. So, both side ng building is meron siyang barbecue grill. So, ayan. So kasi bawal siyang lumabas ngayon kasi winter pa. Binubuksan lang namin to during summer. So sa other side naman is doon. Yan. So yan. So yan. So dalhin ko naman kayo sa game room. So andito naman tayo sa game room. Papunta tayo sa game room. Ayan. So dito sa game room is kailangan mo din siyang mag-book. Mag-book ka doon sa concierge sa may mga security. Ayan. So kung gusto mo rin naman maglaro ng billiard, meron tayo dito. So yan. So may sala din tayo kung gusto mong manood ng TV habang nagbi-billiard, meron din tayo dito. So dito naman tayo sa co-working lounge. Dito na tayo sa loob ng co-working lounge. So meron din tayo dito, meron din tayong boardroom. So dito kasi sa co-working lounge is mostly ang gumagamit ito is mga estudyante na mga nagre-review, nag-aaral. So dito sila nag-i-stay kasi tahimik dito. And meron din tayong meeting room. And so kasi may free wifi dito sa condominium. So mostly nagdadala sila ng kanilang mga laptop dito upang mag-aral. Ayan. So labas tayo dito sa labas. Pakita ko sa inyo sa outdoor terrace. So kasi yung mga residences, bawal silang pumasok dito sa outdoor terrace. Dito ayan, outdoor terrace.
during winter. So kami naman, meron kaming access dito sa superintendent. Kailangan ko kasing ikutan to every day. So ito yung mga building dito sa downtown Toronto. So ang tataas nila. So yan. So bali dito yung barbecue. Kung gusto mong magpabook ng barbecue, yan, magpabook ka dito. So bali ito yung grill dito sa left side. So ngayon may mga cushion to, pero during winter inaalis namin, nilalagay namin sa stock room, storage room. Yan, medyo makalat ngayon. So meron din kaming fire pit dito. Yan, kung gusto mong mag fire pit, magpainit, so yan, sinisindi to. So, ang mga halaman dito during winter is natutuyo. Pero pag nag-summer naman siya is automatically nabubuhay. Kumbaga perennial sila eh. Yan. So, bale, ito naman yung sa right side na grill. Yan. So, ito ako, andito ako kasalukuyan ngayon sa 5th floor. So, ito yung mga building dito sa downtown Toronto. So, yan. So, baba naman tayo sa bike room. Room dito sa 5th floor. Dito naman tayo sa bike room ngayon sa 2nd floor. Pakita ko sa inyo yung nasa loob. Ako ngayon sa loob ng bike room na kung saan yung mga residente ay dito nila inilalagay o pinapark ang kanilang mga bike. So meron namang mga number dito kung anong unit number ka. And then, bibigyan ka nila ng number kung anong slot yung para sa'yo. Katulad ng mga nito, 57, yung mga bike permit na sinasabi nila. Yan, so may permit sila para mag-park ng mga bisikleta na rito. Yan, meron din mga scooter. Yan. So, itong bike room is meron tayong dalawang parte. Kumbaga is north and south bike room. So sa kabila naman yung sa north bike room. Baba yung sa bike room. Dito naman ako sa ground floor. Yan. So yan sila. So kasi itong condominium is may 32 floor. At merong 252 na units. Okay. So, ang bakante ata namin ngayon is, I guess, 9 units lang ang available ngayon. So, almost full yung mga units. So, marami nagre-renta at meron din mga residents na nakatira dito. Mostly mga Chinese and Indians ang mga nakatira dito. Meron din mga Vietnamese, Thailander, may Japanese. So, tour ko naman kayo sa bike room. So, I mean pala, ito-tour ko kayo dito sa may gym. Sa may fitness room and yoga studio. Nasa 2nd floor din to. Maximum occupant dito is 30 persons. So, bali dito ngayon tayo sa yoga room. Yoga studio. Sa fitness room. Morning. Good morning.
So yun, medyo kasi meron kasing nag-gym, so medyo bawal magingay. So sa yoga room is may tao kaya hindi ko na naipakita sa inyo. Yan, so ito yung kabuuan ng gym. Dati nga pala, ipinakita ko sa inyo yung sa may compactor room. So, andito naman ako ngayon sa garbage disposal. Nahayaan yung, kumbaga, ipakita ko sa inyo kung paano gamitin ang mga disposal dito sa condominium. So, bali ito yung garbage chute na sinasabi nila. So, kapag gusto mo magtapon ng basura, so pindutin mo lang yung sa may garbage. Yan, kumbaga pagka lumagitigat, pwede mo nang gamitin in use. So yan. So bali yan, ipapasok mo dito yung basura mo, then kumbaga mag-slide siya sa compactor sa baba. Kung anong pinindot mo, doon papasok yung basura. Let's say garbage. Yan. So sa garbage, doon sa brown bin pupunta, mahuhulog. Kung sa recycle naman, pindutin mo ang recycle. So yan. Yan. So doon naman siya mahuhulog sa recycle sa blue one. Kung organic naman o yung mga waste food. So yan. Yan. Kumbaga, hintayin mo siya kasi in use pa. Pag na-stable yan, so pwede mo na siyang buksan pag once na hindi na nagbi-blink. So yun. Automatic siya mahuhulog sa beams, sa green. So, salamat for now. Hope na nagustuhan niyo yung small kumbaga yung may click kong video at na ipinakita ko sa inyo sa condominium, sa mga amenities and bike room. So salamat for now. Sana ay lagi niyo akong supportahan sa aking channel. Paki-like, share, and subscribe na rin po. Bye-bye for now. See you po sa next vlog. At God bless all nga po pala sa inyong lahat. Bye-bye.